una sa lahat. Na ayon sa Ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Kontra kurakot, mga napakulong sa flood control scandal, binida ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang SONA. Boycott sa SONA, magkapatid na Cayetano at iba pang miyembro ng minorya, sinadyang hindi sumipot sa SONA ng Pangulo. Rally sa SONA, mga ralista na wala raw permit, nagkaagrian ang mga nakabarikadang pulis sa Quezon City. Katatapos lang ng ikalimang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos, sumentro rito ang issue ng korupsyon, ekonomiya at seguridad. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, kwentuhan mo nga kami ng mga naging detalye ng talumpati ng Pangulo. Gigi, kung nung 2025 State of the Nation address ni Pangulong Marcos, tinapos niya yung kanyang SONA sa pagsasabi na mahiya naman kayo, kaugnay pa rin nung nangyayaring anomalya sa flood control project. Ngayon, sinimula naman niya yung kanyang ikalimang State of the Nation address sa pagbibigay ng update tungkol sa flood control project at partikular nga niyang tinukoy ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Alam natin na kamakailan lang ay nagbigay ng pahayagang ombudsman na sinasabi nila na maghahain sila ng pagsisimula ng preliminary investigation. Kaugnay pa rin itong sinasabing anomalya na posibleng kinasasangkutan ng dating House Speaker. Pakinggan natin yung bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas. Kasabay nito, Gigi, inisa-isa rin at ibinida ng Pangulo na marami na rin ang nakasuhan kaugnay nitong flood control scandal na nabanggit din ni PBBM nung kanyang nakaraang SONA. Nabanggit din ni Pangulong Marcos na nasa 25 billion pesos na yung halaga na nabawi natin mula dito sa korupsyon o anomalya na nangyayari dyan sa flood control at ito raw ay diretso sa Treasury. Ang ipinupunto nga ng Pangulo, yung mga nababawi daw mula daw doon sa ninakaw sa kaban ng bayan, igagastusin na lamang particularly doon sa medisina, sa edukasyon at iba pang pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukod dyan, nabanggit din ni Pangulong Marcos yung tungkol sa panawagan sa Kongreso na suportahan yung pagbibigay ng tax relief para doon sa ating mga kababayan o yung tax exemption. So ang plano ng Pangulo, gusto niya hindi lamang yung mga minimum wage earners yung mabigyan ng tax exemption, kahit daw yung mga maliliit na manggagawa, maliliit na negosyo dapat hindi na raw magbigay ng corporate tax at yung mga kumikita naman ng 350,000 kada taon dapat daw mabigyan na rin daw ng exemption para dyan sa income tax na yan. Tulong din daw yan para doon sa mga kababayan natin na nakaka-experience din na ngayon ng hirap dahil nga doon sa sunod-sunod na natanggap o naharap na problema ng bansa. Narito yung sinabi ni Pangulong Marcos. Nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax.
Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Inulat din ng Pangulo yung malaking hamon na kinaharap ng administrasyon at yan nga ay yung naging krisis sa langis dulot ng gulo pa rin na nangyayari dyan sa Middle East. Inisa-isa ng Pangulo mula doon sa pagbuo ng task force na kinilala nga bilang uplift na tumutok dito sa problema tungkol nga dito sa oil crisis. Yung pagbibigay ng ayuda at assistance doon sa mga pinaka-apektadong sektor, kabilang na nga dyan yung transportation sector. At kabilang na rin dyan yung pagpapauwi sa mga kababayan natin na naipit doon sa Middle East. Nasa 12,000 mga Filipinos yan na pinili na lamang magpa-repatriate para dito na lamang sa Pilipinas manatili. At of course, inisa-isa rin ni Pangulo yung mga bansa kung saan nakita natin yung mga alternative source of energy para hindi tayo masyadong dependent saan sa Middle East dahil alam natin na biglaan din yung pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil nga dyan sa Middle East crisis. Ang sabi ni Pangulong Marcos, naglaan ng 60 billion pesos ang pamahalaan para tugunan ang problemang ito. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Marcos, kaugnay pa rin itong problema sa Middle East. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Nanawagan din Gigi si Pangulong Marcos sa Kongreso na amyendahan ang EPIRA Law. Ang gusto kasi ng Pangulo, wag nang singilin sa mga ordinaryong consumer yung systems law sa mga kuryente. Ang sinasabi niya, hindi daw dapat ipinapasa sa consumer itong paniningil sa system laws dahil hindi naman kasalanan ng mga consumer ang usaping ito. Kaya ang sinasabi niya, dapat daw ay amyendahan ng batas ng sa gayon ay hindi naman maging burden para sa mga ordinaryong manggagawa, ordinaryong consumer ang usaping ito. Narito ang kanyang sinabi. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems laws. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. We demand for the immediate amendment of the EPIRA. At Maricel, naging bahagi ng talumpati ng Pangulo ang issue ng West Philippine Sea. Ano ang sinabi niya tungkol dito? Oo, Gigi, alam natin na kamakailan lang sunod-sunod yung insidente dyan sa West Philippine Sea. Kaya isa yan doon sa mga binantayan natin sa talumpati ng Pangulo. And oo, tinalakayan ni PBBM. Malinaw yung posisyon ng pamahalaan. Tayo raw ay mga Pilipino, we will not yield. Hindi daw tayo susuko sa pang-aabuso ng ibang mga bansa. Walang puwang sa ating bansa ang karahasan, ang violence. Ang gusto raw ng Pilipinas ay magkaroon ng peaceful resolution itong usapin na ito. Pero ang tiniyak ng Pangulo, ipupursige at susulong pa rin natin yung lumabas sa arbitral ruling na bahagi ng Pilipinas. Itong ang West Philippine Sea. Narito ang sinabi ng Pangulo. Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. At kumpiyansa ba ang Pangulo na matatapos siya yung ibang mga pinangako niya sa nalalabing panahon ng kanyang termino?
Jiggy, second to the last zona na ito ng Pangulo. Alam nating limitado na yung kanyang termino sa Malacanang. Pero bagamat limitado na yung kanyang pananatili sa palasyo, bago matapos ang kanyang ikalimang zona, siniguro ng Pangulo na lahat daw ng kanyang mga inilatag na programa, lahat ng kanyang mga pinlano, sisikapin daw ng kanyang administrasyon na kumpletuhin ito. Naritong sinabi ni PBBM. Sa nalalabing 2 taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started to make the Philippines the country that Filipinos deserve. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa Batasang Pambansa. Sinadyang hindi dumalo ng ilang minority senators sa ikalimang zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagpapakita raw yan ng kanilang protesta sa administrasyon. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Men Las Bañas. Men, sino-sino mga senador na nag-boycott sa zona? Jiggy, 12 mula sa 24 na senador o kalahati doon sa total number ng senators ang hindi nakarating sa Batasang Pambansa para personal na pakinggan ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Diyan sa 12 na yan, 10 ang taga-minorya, 2 ang taga-majority block. Doon muna tayo sa minority block. Kabilang sa mga hindi nakarating mula dyan sa kanila ay ang magkapatid na Senators Alan at Pia Cayetano, Presidential Sister Senator Amy Marcos, Senators Loren Legarda, Bongo at Robin Padilla. Sa majority block naman, hindi nakarating Senators Ping Lacson at Tito Soto. Bagamat nagpasabi si Senator Soto na masama ang kanyang pakiramdam at nagpapahinga at nagkakaroon nga raw siya ng medication ngayon pero nakamonitor naman daw siya sa SONA. Balikan natin yung mga taga-minorya. Kanina sa pagbubukas ng sesyon, Jiggy, dito sa Senado, kapansin-pansin ang ilan sa kanila ay kung hindi naka-full black ay merong touch of black sa kanilang mga suot. So nung tinanong natin si Senator Alan Peter Cayetano, para sa kanya yan daw ay bahagi ng kanyang pagpoprotesta laban sa Administrasyong Marcos. Habang si Senator Amy Marcos sa kanyang social media, sinabi niya na yung kanyang suot ay reflection daw nung mismong sitwasyon ng ating bansa. Nagawa daw yung kanyang damit sa retaso at hiwa-hiwa, sabi nga niya, at gulagulanit, gutay-gutay. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senators Alan Peter Cayetano at Senator Amy Marcos. Masama ang loob namin dahil pinagkukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang di ko kaya eh. Masama ang loob ko dyan eh. Well, I think marami sa amin di pupunta. Pero last year, di na rin ako pumunta talaga. And it's my simple way of protesting pati sa pagblablock. But I really believe that our democracy is in danger and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla. At mayan, tila na pag-usapan nila itong pagsusuot ng itim dahil pag sinabi itim, di ba, parang pagluluksa. Pero nung tinanong natin sila, Jiggy, Senators Amy Marcos and Alan Peter Cayetano, pareho nilang sinasabi na hindi naman daw nila napag-usapan na magsuot ng black, hindi rin daw nagkasundo na hindi sila pupunta sa mismong Batasang Pambansa. Pero may kanya-kanya silang dahilan, Jiggy, kung bakit nga ba hindi sila nakapunta ng Batasan para personal na pakinggan at panoorin ang ikalimang zona ng Pangulo. Si Senator Alan Peter Cayetano mas minabuti na sa TV na lamang daw siya mag-monitor. Anyway, naghahanda din siya para sa kanyang kontrasona na expectedly i-deliver tomorrow, pero via FB Live yata yan. Samantalang si Senator Robin Padilla, ang sinasabi niya, meron siyang family affair at mas mainam daw na hindi na lang siya pumunta sa mismong Batasang Pambansa para hindi rin daw niya ma-offend ang Pangulo na itinuturing daw niyang kaibigan. Narito yung kanilang mga rason sa hindi pagdalo sa zona ng Pangulo. Pakinggan natin to, Jiggy. Hindi naman. Kasi mas mau-offend ko ang kaibigan ko na Pangulo ng Pilipinas kung pumapalakpak lahat tapos ako'y hindi. Mas mau-offend siya. Pagtatayo ang lahat, magbibigay ng standing ovation, sabay ako hindi. Ayaw kong gawin sa kanya yun. Kaibigan ko yun.
Jiggy, sa ating interview kay Senator Alan Cayetano, nagpasaring din siya sa Administrasyong Marcos. At ayon nga sa kanya, binanggit nga yung tinatawag niyang undeclared martial law o malapit na raw tayo dyan sa undeclared martial law. Sabay tanong na may election ba talaga sa taong 2028? Pakinggan natin yung pahayag dyan ni Senator Alan Cayetano. For many in the opposition, yung undeclared martial law is an issue, and meron nga bang election sa 2028? Hindi undeclared martial law. Pag tahimik ka at sumama ka, parang if you can't beat them, join them, happy ka. Pero malungkot ang bansa. Pero pag tayuan mo yung mga prinsipyo mo, ikaw pa kakasuhan. At may anong natalakay sa pagbubukas ng 20th Congress? Sa kanyang speech na nawagan na Jiggy, si Senate President Win Gatchalian na magtulungan silang lahat ng mga senador para makapagpasa ng mga panukalang batas na number 1, mag-i-invigorate o magpapalakas sa ating ekonomiya na nalulugmok daw sa mga panahong ito. At aminado ang mga senador, Jiggy, na talagang these are challenging times for them. Malaking hamon ang kanilang kinakaharap, lalo't magsasabay-sabay na ngayon yung kanilang trabaho bilang Senator Judge sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, and then magdedebate at magsisinsin sila ng mga mahahalagang panukalang batas, and then nadyan pa yung kaliwat ka ng hearings para naman sa pagpasa ng 2027 national budget na ayon nga ang talagang orders dyan ni Senate President Win Gatchalian, ipasa on time yung 2027 national budget na yan. Pakinggan natin ang pahayag ng mga senador. Very challenging, pero nananalig ako na we will make ourselves up to the task. Triple na task, pero gagawan po namin ng paraan. Matupad pa rin yung tatlong tungkuling iyon. Time management siguro. The minority will be our cooperative naman based in our executive sessions. Sa mga minority na kasamahan namin are okay naman working with us. We just go through the process. Maganda naman yung communications namin ni Minority Leader. Yung important, hindi kami nag-aaway-away. Kaming dalawa. Jiggy, ayon pa nga kay Senate President Win Gatchalian, kung kinakailangan na magsagawa sila ng hearings ng Friday hanggang Saturday, gagawin daw nila yan. At kung hindi kinakailangan, ongoing na yung process nung pagrenta ng additional rooms nga sa PICC dahil nga dito sa impeachment trial, halos wala nang natirang rooms dito sa Senado dahil lahat ginagamit na bilang holding rooms ng prosecution, defense at ng mga media na nagko-cover. So magrerenta na sa ibang building para lamang maisabay yung mga hearings ngayong nagbalik na ang sesyon ng Senado. Pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Win Gatchalian. So, over the weekend nga, kausap ko na yung PICC to secure rooms. Kasi kung gusto natin magtrabaho, importante yung kwarto at logistics for hearings, technical working groups, and even consultative meetings. So, hindi ko tatanggapin yung dahilan na walang kwarto kaya hindi makapagtrabaho. Jiggy, yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Susunod, higit 50 ralista kontra SONA inaresto ng mga pulis. Diyan kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Sinabayan ang kilos protesta ng mga militanteng grupo ang SONA ng Pangulo, pero nakagrehan nila mga pulis sa tigit 50 sa kanilang hanay ang inaresto. Live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan? In fairness, Jiggy, makalipas ang halos isang oras ng girian, na-pacify at talagang humupa na rin naman ang sitwasyon at talagang nabawasan na rin ang tensyon dito sa pagitan ng mga polis at ng mga nag-rally sa kahabaan ng Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Kaya naman, tinuloy din nila kaagad yung programa at kilos protesta. Ayon sa mga polis, aabot sa mahigit 50, 51 to be exact, ang kanilang mga inaresto dito sa umunoy mga iba't ibang paglabag na kanilang nakita.
Isa-isa silang dinampot at pilit isinakay ng mga pulis sa BJMP bus. Sinubukan makipag-usap ng ilang mga lider ng grupo sa mga pulis gaya ni Bayan President Renato Reyes, pero wala silang direktang sagot na natanggap kahit sila nga muntik pang sagasaan nitong BJMP bus. Kinundina ng mga nag-rally ang naging aksyon ng mga pulis, pero giit ng PNP kailangan doon nilang pairalin ang kaayusan. Narito ang pahayag mula sa pulisya. Bawal naman magtatakip ng mukha. Lalo na yung nangyari noong September last year. Kita nyo naman, di ba? And ayaw natin payagan na sila pa ay magpatuloy na manggulo dyan sa kalsada. At maapektuhan, of course, yung tahimik na nagpoprotesta. At yung rally na ito, Mon, ay binigyan ba ito ng permit din ng LGO ng PNP? Meron, Jiggy, merong permit ang rally, sabi din ng mga rallyista, at well-coordinated ito sa lokal na pamahalaan at even sa mga pulis. Kaya nagtataka nga raw sila kung bakit umabot sa punto ng arestuhan. At marami-rami ito, mahigit 50 na naaresto in just an activity like this one. At ang sinasabi din nila, wala rin doon kasing point person man lamang ang pulisya na pwedeng makausap ng mga grupo sa ganitong mga sitwasyon. Hindi rin doon may tuturing na maximum tolerance yung muntik ng pagsagasa sa kanilang hanay. Narito ang pahayag ni Bayan President Renato Reyes. General, ito ba ang tinatawag yung maximum tolerance? Kasi sa tingin namin, ito ay maximum panunupil, maximum na perwisyo sa taong bayan. Bakit kailangan kaming sagasaan? Bakit kailangan pagbantaan kami? Naaarestuhin din kami? Jiggy, bukod sa mga binanggit kanina ni Chief Nartates ng PNP, isa rin sa pinaka may ebidensya doon pulisya ay yung vandalism na ginawa ng ilang mga miyembrong inaresto nang sila ay magsulat at magkaroon ng nilagay sa mga pader dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sa kabila nito, tinuloy pa rin ng mga militanteng grupo o ng mga grupo, progressive groups ang kanilang kilos protesta. Nagmarcha ang iba't ibang grupo, bitbit ang kanilang mga placard at streamer. Winasak din nila yung mga ginawa nilang effigy ni na US President Donald Trump at Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag nila yung puppet and the puppet master. Sa bahagi naman ng PhilCoA, sinira rin ng mga rallyista ang effigy naman ni na PBBM at Vice President Sara Duterte. Itinuturing nilang hari at reyna umano yan ng korupsyon ang dalawa. Habang ang ACT Teachers Party List abay gumawa naman ng higanting backpack na suot ng isang guro. Laman nito ang malalaking libro kung saan nakasulat ang mga problema pagdating sa sektor ng edukasyon. Habang may gumawa rin ng mga giant buhaya o mga life-size na mga buhaya na simbolo naman daw ng mga kurakot sa gobyerno. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Quezon City. Special mention si dating Speaker Martin Romualdez sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Pangulo, malapit na raw kasuhan ng kanyang pinsan kaugnay sa flood control scandal. Aminado naman si Romualdez na nasaktan siya sa sinabi ng Pangulo. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, nandiyan ba si Romualdez sa sona? Jiggy, una nga sa lahat, hindi nagpakita dito nga sa Kamara itong si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Wala nga siya rito doon sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos at gayon na rin doon sa pag-uumpisa or pagbubukas ng second regular session kanina ng umaga ng Kamara. At sa kabila nga nito ay naglabas itong si dating Speaker Romualdez ng pahayag. Aminado nga si Romualdez na masakit daw itong mga sinabi ng Pangulo para sa kanya at kanyang pamilya. At gayon pa man, iginagalang niya yung mga naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Giit niya, hindi naman daw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. At sa sona kanina, Jiggy, sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na malapit na raw sampahan ng patong-patong na kaso ng ombudsman itong kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Kaugnay nga ito nung kakasangkot ni Romualdez doon sa flood control scandal at ayon nga doon kay Congressman Romualdez, sang-ayon siya na gawin yung tama at sumunod sa proseso at hayaan yung ebidensya na magsalita. At sa kabila nito, nanindigan po itong si Romualdez na wala siyang nilabag na anuman sa batas at handa raw siyang patunayan ito. Mauna na rin nagsampa ng reklamo nga yung Office of the
ombudsman dito kay Romualdez ng mga reklamang plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering at susuriin sa preliminary investigation kung may sapat bang basehan para umusa dito at sampahan nga siya ng kaso. Jiggy. At Marian, bago yung SONAI, anong natalakay ng Congress sa pagbubukas ng kanila sesyon? Yes, Jiggy, kaninang umaga, doon sa pagbubukas nga ng second regular session, ipinunto ni House Speaker Boji D na nasa higit 160 na yung nakaipasa nila nga mga panukalang batas doon po sa naunang regular session, first regular session. At may 26 na rin na priority LADAC bills yung naipasa nila. At ibinida nga niya kanina, yung mga nauna na nilang naipasa sa first regular session, yung amendment sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, yung Universal Access to Quality Tertiary Education Act at iba pa. At ilan naman, Jiggy, doon sa mga prioridad or target nila po na maipasa ngayong second regular session, syempre yung Rice Industry and Consumer Empowerment Act para nga mapababa yung presyo ng bigas at mapalakas yung suporta doon sa mga magsasaka. Gayun din yung Party List System Reform Act, Cybersecurity Act at yung pagdidisqualify doon sa mga kaanak ng mga government officials na pumasok sa government contracts hanggang 4th degree of consanguinity. Andyan din yung Classroom Building Acceleration Program at nais din nila nga Marian, maraming salamat. Marian Enriquez Paul, live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, tapat ng entrance ng DOJ compound, pinasabugan. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nabulabog ng pagsabog ang labas ng gusali ng DOJ sa mismong araw ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Maynila, nangungun sa balita si Gary De Leon. Gary, anong klaseng pampasabog ang ginamit at may nasaktan ba? Jiri, inihinalang improvised explosive device ang sumabog sa labas ng gusali ng Department of Justice sa Maynila pasado alas 12 ng madaling araw kanina. Wala namang napaulat na nasaktan. Isa-isang hinanap ng NBI forensic team mga hinihinalang parte ng sumabog ng improvised explosive device o IED sa bangketa sa labas ng gusali ng DOJ sa Padre Faura. 100 metro lang ang layo niyan mula sa entrance gate ng DOJ. Sa lakas ng pagsabog at kuklapang bahagi ng puno, tumalsik din ang mga tipak ng lupa kung saan posibleng itinanim ang pampasabog. Inimbestigahan na raw ng DOJ ang nasa likod ng naturang pampasabog. Jiggy. At sa may Senado, nagkaroon din ng bomb threat. Tingin ba ng mga otoridad ay konektado ito? Jiggy, bago naman nagsimula ang sesyon ng Senado kaninang umaga, may na-discovering bomba malapit sa Senate premises. Ayon sa pulisya, habang nag-i-inspection sila sa labas ng Senado, isang empleyado ng towing company ang sumigaw na may bomba sa Center Island sa Jokno Boulevard. Ilang metro lang ang layo niyan sa Senate building. Agad namang sinuri ng mga otoridad ng lugar. Doon nila natagpuan ng isang lalagyan ng biskwit. Nang buksan, tumambad ang ilang bagay na ginagamit sa pampasabog, gaya ng 9 volts na battery, blasting cup, timing device at plastic jar na may lamang powdered substance na hinihinalang explosive materials. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates, niimbestigahan nila ang tao o grupo na nasa likod ng mga ito. Narito ang kanyang pahayag. Nag-iimbestiga ang mga kapulisan at law enforcement units, agencies para matukoy natin at ano ang dahilan. Debate possibility or probability sa pagkaugay. Gigi, yan muna ang latest. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Gary De Leon live mula sa Maynila. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.